Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Ang pasensya ay mahalaga pero tandaan lahat ay may hangganan. Kaya huwag nyo kaming sasagarin dito sa Team Pula! Pero kamusta naman kaya ang pasensya ng aking partner today, ang pangbansang talak na si Ate Carol? Yes! Abusado ba ka mo? Hindi uubra sa amin yan. Laging nakalabas ang pamatpat ko. Tama ba tayo? Team Puti! Ito ang programang may talakan pero sa huli may kasunduhan dahil ang problema ay pinag-uusapan ng face-to-face harapan. May atraso o nakaagrabyado, may karapatan kang magpaliwanag sa ating harapang tagapayo. Ang tumatakbo sa iyong isipan, abay ikonsulta na natin yan kay Dr. Camille Garcia! Kung kailangan mo ng words of wisdom, marami niyan si Brother June Banag. Kung meron kayong problemang legal, talk to my lawyer, Attorney Rob Gazon! Kung kailangan nyo ng referee at solusyon sa gitna ng awayan, sagot kayo ng aming ate. Nandito na siya ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Parang Thriller Manila, ha? Sayawan na! Ayan, ate ko rin nakita ko na ang ating sayawerong sawsawera for today at ang panalo ay si Mami! Patok, girl! Patok! Okay. Ang title nga pala nun ay Kasmala. Kasmala. Akala ko ba sa kalam? Akala ko din po. Oo, Kasmala. Oh, yun ang title nun. Okay. Dalawang magkapitbahay na senior citizen nag-aaway. Naku, matatanda na nag-aaway pa. Si Lola raw kasi ayaw magbigay ng pasensya sa kapatid ng kapitbahay niya na isang PWD. Ang katwiran naman ng kabilang lola, hindi na siya makatulog kasi yung kapitbahay na PWD ay over sa pagka-noisy. Kaya ang tawag doon ay noisy balasi. Nang dahil sa ingay na dulot ng anak ni Emir, naubos na raw ang pasensya ni Tale at hindi na siya nakapagtimpi. Ikaw naman, Tale, alam mo na may depresya yung bata, pinapatulan mo pa. Dapat ikaw itong may pag-iisip, ikaw umunawa. Pinakalma ko na lang si Ate Tale kasi nga mahirap naman yung ganun. Araw-araw nag-aaway silang dalawa, naiingayan. Kaya si Ate Tale minsan umaalis, pupunta rin sa bahay ng nanay niya. Nanay din naman ako. May anak din naman ako. Lalo na't pag may kapansanan, bigyan naman sana natin ng atensyon. Ang tatay na nag-iingay at ang hindi makatulog sa ingay, Emer at Tale, harapan na. Emer!
mo sa kanya? Kasi po yung hindi niya maintindihan na yung anak ko po may depresya. Sabi ko sa kanya, kung po pwede, habaan mo ang pasensya mo. Okay, kasi PWD Opo. yung iyong anak. Ano ang kanyang disability? Intellectual disability po. Hindi yung gano'n natutulog, tapos maingay, kung ano nung pinag-ano, gano'n yun. Kakanta, salita ng salita. Okay. Tsaka talaga hindi siya natutulog, hindi kompleto ang tulog niya. Minsan 3 gabi. Ilan taon na siya? 25. Ano naman ang reklamo mo kay Tale? Kasi pinapatulan niya, sabi ko sa kanya, dapat wag mo nang patulan, habang ang pasensya mo. Oo. Sabi ko sa kanya, yung dobling pasensya, triplehin pa niya yung pasensya. Paano niya po titriplehin? Kupuyat nga din siya. Oo. Pasensya pa rin. Pasensya pa rin talaga. Alam mo, mahirap din yung parati kami naririnig na gano'n, ha? Total naman, nasa pag-iisip siya, yung anak ko naman wala, di ba? Naku, ewan ko lang, ha? Kung meron pa bang gamot yun, Doc Camille, yung ingay? Kasi po, pag yung ganun sinasabi na may ingay at saka kumakanta, hindi po yun kaakibat ng intellectual disability. So, maaaring ito, merong pwedeng magkaroon ng mood swings or kaya naman, meron nangyaring insidente kung bakit naging ganun yung kanyang So, anak. meron namang lunas para maging medyo normal at hindi nag-iingay. Meron namang paraan, Emer. Yun ang gagawin natin, hindi ba? Ngayon, Tale, bakit mo naman inaambahan yung taong alam mo na may disability? Ayan ang tanong. Nasasagutin naman niya sa pagbabalik ng Face to Face. Face to Face. Sinong sisimangon? Face to Face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Ito po ay problema ng isang person with disability na masyadong maingay kaya itong si Tale nabubuisit. Pero ang tanong, bakit naman inaambahan mo daw ng hampas at talagang sinisigaw-sigawan? Hindi ko naman po gagawin yun eh. Tinatakot ko lang po yung bata para tumigil po. Ito pong edad ko ito, ano ko po ba yun? Magagawa ko po ba yun sa may depression na? Ilan taon na po ba kayo? 62 na po ako. 62? Opo, nagtitinda po kasi ako sa madaling araw. Vendor po kasi ako ng gulay. Ngayon po, sa alas 3 po kami bumabangon eh. Punta na po kami, magtitinda na. Pagdating po, uwi kami ng tanghali. Di matutulog ako. Narinig ko naman po yung sigaw ng anak niya. Lumadagabog pa. Hiyaw ko lang hiyaw. Balakpak ng balakpak. Mahirap yun, mahirap. Ano yun? Kahoy lang ba? Kahoy? Kahoy. Nasa taas po sila. Sumba po ako. Narinig ko po yung lagabog ng nila. Talon po ng talon. Tapos sisigaw ng, kasi siyempre malaking tao po yun, ang lakas po ng bunganga niya. Hindi po nila masaway-saway. Lagi nilang po ba ako magpapasensya, inaalin po nga po minsan ako sa pagtulog ko dahil pagod din po ako. Oo nga naman. Minsan po nagkakahulihan, siyempre, naano ko yung kinukwenta ko po yung mga naglulugi sa akin dahil nga sa pagtitinda ng sasabihin ng anak niya ng sigaw, ng lagabog, sino pang makakapagpasensya? Ang tagal ko na pong nagpapasensya. Tama, biruin ng lasing, wag lang ang kulang sa tulog. Hindi manay, dapat kinakabahan yung pasensya niyo. Oo. Kaya nga, yun talaga mangyayari. Pero mahirap talaga, sabi nga ni Ryle, biruin mo na ang lasing, wag lang ang kulang sa tulog. Mahirap din yung kulang sa tulog, imbis sa bagong gising. Hindi ba? Kayo lang ba ang napeperwisyo? Siya lang ba ang napeperwisyo? O may iba pa po? May iba pa rin po, hindi na nga lang po makapagreklamo. Dahil mga rin po ng kahanap buhay din po. Ako po kasi, nasa taas ako, narinig ko po talaga. Hindi na po kasi ako makapagpapasensya dahil naapektuhan na rin po yung, minsan napakabigat ng ulo ko, minsan po sa gabi, may ingay pa rin sa gabi? Di po sa gabi po kasi magtitinda na po kami. Madaling araw po kasi kumaalis eh. Pagdating po ng tanghali, babalik po kami sa siguro po napapasarap na yung tulog ko dahil sa sobrang ko nangarin po.
Hindi ko na rin po nararamdaman yung ingay ng anak niya. Doon na lang po ako nakakatulog ng gusto. Ayun. Parang-paraan siya kasi yan eh. Siguro para-paraan. Hindi pa naman nananakit yung anak mo. Ay, hindi po nananakit. Hindi naman nananakit. Kaya lang mahirap pong sabihan. Pilit natin nga hanapan ito ng solusyon kasi yung anak niya may problema sa isip, maingay, naiingayan ka, pero yung pagsasalitaan mo nang hindi maganda, lahing abnormal kayo. Bawal yun. Oo. Siguro po nakakapagsalita na lang po siguro ako ng sa sobrang ko na lang po yun. Attorney Rob, paano po ba pwedeng ireklamo yung maingay na kapitbahay? Noise pollution yan, di ba? Opo. Or disturbing the peace. Opo. General rule po pwedeng irereklamo ho yun. Pero marami ho tayong batas na napapaloob dito sa special case po natin. Meron po tayong Magna Carta for Disabled Person. That's number 1. Number 2, meron po tayong yung Mental Health Act. At saka yung RA 7610 or yung Child Abuse Law. Ang isang tao po na isang disabled who is not able to take care of himself or herself ay kinukonsidera ng batas bilang isang bata. That is under RA 7610. So that kahit 25-year-old na po yung bata, yung tao, ay kinukonsidera siya sa mata ng batas na bata. Meron bang pananagutan din naman yung nag-aalaga doon sa disabled? Meron po. Papasok po naman yan doon sa child neglect. Sapagkat ayon doon sa facts po natin ay napakaraming taon na ho na nagpa-check up si madam, pina-check up po niya yung anak niya. Meron pong referral. Pero napakatagal na ho nun, parang nag-neglect ho yung pagpapa-follow up. Kaya maaaring pumasok naman po yun sa child neglect under the Child Abuse Law. Kaya nga, nanay, hindi talaga pwedeng ganun lang. Kung sa aso nga o pusa, yung may-ari may responsibilidad na yan ay hindi mamerwisyo sa iba. Eh, yung tao pa kaya, di ba? Lalo na ito, kailangan ng tingin ng doktor, kailangan ng tamang gamot. Baka hindi rin kasi alam ni Nanay Emer. Kaya ngayon, malalaman natin at sa lahat po ng may ganyang sitwasyon sa bahay, responsibilidad din po ninyo ang inyong mga kamag-anak na differently abled o may kakulangan po sa kakayahan. Ngayon, tatawagan na natin ang mga backup naman ni na Emer at Tali sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Nakikita rin daw niya ang mga paninigaw ni Tale sa tiyuhin niyang si Ramon. O eto na, Kel, humarap ka na. Ayan, okay. Gaano kadalas yung paninigaw ni Nanay Tale? Kapag po na yung chewing ko, pag umaatake po yung sakit po niya. Tapos siya po, pinangunahan niya po ng sigaw. Tapos ano po pinagsasabi niya po. Siyempre bilang po isang pamangkin, masakit po sa akin na pinagsasabihan niya po na masasakit na salita. Pero ano ba yung ginagawa niyo bilang pamilya para syempre matulungan si tiyuhin yung si Kuya Ramon? Actually, tumutulong po ako sa lola ko kasi gawa nga po lahat po ng anak po niya. May sarili-sarili na pong dumidiskarte po ako, nagluluto po ako ng mga kakanin po. O eto, pati raw sa bahay nila, rinig na rinig nila ang ingay ng anak ni Emer. Derek, humarap ka na. Yan, Kuya Derek. Ano ba yung, anong oras ba madalas mong naririnig yung pag-iingay nito ni Ramon? May schedule? Yes! Minsan may mga ganun, di ba? Mag-iingay ako ng 3 p.m. ha? Minsan sa umaga, mag-iingay. Depende nga yung sugod ng... Hindi pare-parehas. Hindi naman yung round ako, tuloy na, oy, na yun, iba na yun. Oy, teka mo nga, hindi pa siya sumasagot. Oo nga po. Sinusumbong lagi. Ngayon, sa kabilang kwarto ko, narinig ko yung kalabog nung anak niya. Kaya minsan, napipigon din ako. Kaya dyan naman yung ate ko. Saka yun ko na minano yung pag-ano ko. Ate mo siya kasi, oo. Pero hindi mo ba alam, Derek, na hindi mo naman pwedeng patulan yun? Alam ko naman po. Okay, dahil pero hindi mo naman siya sinisigawan, pinagsasalita ng hindi maganda, magsabihan ko na siya, sinasaktan, hindi naman. Hindi naman po. Ibig sabihin ko na, tama na yan.
alam naman natin, bisan, tinutumo sa ate ko na, ate, pagsabihan mo naman yan. Bakit hindi kayo magtulungan? Ito na naman, magkakasama lang din naman kayo sa isang buhok. Bakit hindi niyo tulungan itong pamilya na to? Para at least, sabay-sabay kayong tumulong na hindi niyo aanihin yung tao. Pagtulungan ninyo! Kung hindi mo anak yun, tutulungan mo ba, Ate Carol? Lalo na kung puyat ka, sa sobrang puyat mo, hindi ka na maintindihan. Kung puyat kayo at yan ang problema, eh umalis na lang kayo doon. Tama ba ako? Kasi kung kayo ay nakagrabyado at hindi na kayo nakakapag-isip ng tama ng laging puyat, eh umalis na lang kayo doon. Hindi ba? Bakit? Wala na ba silang karapatan mangungupahan doon? Parehas naman sila nangungupahan doon eh. Mahirap pakipagtalo sa taong may diferensya. Hindi kayo mananalo. Mabuti na lang, sa pagpapasensya rin nila, hindi nagrereklamo doon sa nagpapaupa, baka paalisin sila doon. Di ba, no? Kasi ganun yun pagka hindi talaga narendahan yan at marami nang nagrereklamo, di baka sila ang lumipat, mawawala ng kabuhayan yung nagpaparenta, kayo ang papaalisin. Kailangan talaga mahanapan natin ito ng solusyon. Brother June, hanggang saan ba ang pasensya? I can relate to this. When I was in California, naglingkod ako dyan, nagturo kami sa mga batang developmentally disabled. No? Iba din, schizophrenia, everything. May apo rin ako na may autism, kaya alam ko yung pagtrato sa kanila. At kay Nanay Talib, tandaan po natin, mali po yung ginagawa natin na sinisigawan natin siya or inaabahan. Huwag po natin gawin yun, no? Naunawaan ko po kayo kung gaano kahirap sa tanong ni Ate Coring hanggang saan ang pasensya. Ang totoo niyan, Ate Coring, nauubos ang pasensya. Totoo. Puno na ang salop. Napupuno ang salop, kinakalos pag puno na ang salop. Ganun pa man, hindi po magbibigay sa atin yan alintali ng karapatan para sigawan yung bata. Bata ang sabi ko, although 25 years old, kasi may problema po sa kaisipan. Ganun pa man, kay Emer, yung anak ko, yung kanyang anak ay may autism at alam niya ni doktora, pasyente na yun. Alam ko ang patience na kailangan nyo at ang pangunawa doon sa pasyente na obviously wala sa'yo. Kasi base sa record, marami ng pagkakataon na ibinigay sa'yo para ipakonsulta mo sa professional ang iyong anak. 25 years walang nangyayari. Ibig sabihin, hindi na-address ang problema. Ang solution dyan, psychologist. Ayun. Ewan ko. Tingnan natin Gagawa natin ito pilit ng paraan. Pero una, tingnan natin kung ano ang inyong naiisip na magiging solusyon sa ganitong klaseng problema. Ang masasabi ng mga sausawero at sausawera sa pagbabalik ng Face to Face! Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, sino ang dapat magbigay at umintindi sa sitwasyong ito? Anong say ng mga taga-puti, Carol? Yes, ito po. Okay, Nay. Magandang umaga. May kasabihan, kapag ang isang mangmang ay iyong pinatulan, masahol ka pa dito. Simula ang pasensya sa inyo po, Mamang Aling Tali. God bless you po. Maraming salamat sa perlas ng silanganan. Hindi rin ba't kamangmangan na alam naman natin na may PWD, dapat pinagsasabihan din sila ng mga nag-aalaga sa kanila. Relate ako kay Mama. Relate ako kay Mami. Kasi 25 years akong nagbi-BPO, ayaw ko nang na-istorbo yung tulog ko. Sa gabi ang trabaho ko, sa araw ako natutulog. So, relate ako kay Nanay. Okay, so, Doc Camille, paano ba i-manage ang PWD tulad ni Ramon? Okay, una-una kasi nakalagay po dun sa binigay na referral, intellectual disability, to rule out seizure disorder, to consider post-traumatic stress disorder. So, bakit ganun po?
Unang-una, yung intellectual disability niya, kaya pinapaano po yung seizure disorder kasi nga meron po yung ginagawa niya na parang kumakalabog tapos nag-iingay. So dapat ma-reconsider na baka mamaya ito ay meron talagang organic na disorder sa brain kaya kinakailangan matignan yon. Ngayon, bakit po nagkaroon ng PTSD? Nagkaroon po kasi ng incident na nakalagay doon na sumakay ito ng jeep tapos nagpunta ng Pampanga, 4 na araw na nawawala. Itong si Ramon? Opo. Kaya maaaring nagkaroon ng problema nung time na yun. Baka mamaya hindi kumakain or hindi nagkaroon ng... Meron na nagsabi na nandun po siya sa Pampanga. Kaya ang nangyari, ito pong pangyayari na ito, may consider natin na post-traumatic stress disorder kaya lumala yung mga simptomas na kung bakit parang palaging nakanta, palaging yung sumisigaw na ganyan. Kasi hindi na po ito tungkol sa intellectual disability kung hindi yung pong possibility na yung PTSD niya lumala dahil nagkaroon ng mga intrusion ng negative thoughts and then eventually, yung pong pangyayari na yon ay masasabi natin na may mga psychotic features. Hindi na po ba naulit, Nanay Emer, yung nakarating siya ng Pampanga? Ano po, ilang beses pong nawala yan eh. Ilang beses nawala? Naku, mabuti. Ewan ko lang ha, anak niyo yan. Kailangan yan, nababantayan niyo. Kaya nga po, hindi na ako naghanap buhay. Ay, hindi ka na naghanap buhay dahil doon. Okay, tapos, Doc Camille. So pag ganun po ang mangyayari, kinakailangan po kasi hindi ko na po yon sakop yun, pang psychiatrist na po yun, of which matutulungan ko kayo. Hindi po kinakailangan na ang sinasabi natin dito ay pampatulog lang ang kinakailangan. Una, kinakailangan ng mood stabilizer niyan. Pangalawa, kung makakausap po natin siya ng maayos at kahit pa paano makita po kung ano talaga yung tamang dahilan, tamang gamot po ang maibibigay. Ngayon, kung sakasakali po hindi namin kaya ma-follow up yan, ang gobyerno po, meron po tayong National Center for Mental Health. Pwede nyo pong dalhin doon. Pumila lang kayo. Libre po ang gamot ng 3 buwan. So, kada check-up, meron kayong libreng gamot. So, hindi nyo kinakailangan gumastos kung hindi pa masahe lang po. Yun lang po. Ayun naman pala, libre. Pipila lang kayo. Oo. Dadalhin dapat, siyempre. Yung pasyente. Yung pasyente. Oo. Ngayon, kung talagang sabihin nyo na meron po kayong mga pinakitang papel sa akin, yun lang po ang dadalhin nyo, mag-aasikaso na po kayo. Ayun. Okay, so gagawa natin siya ng appointment. Yes. Thank you very much, Doc Camille. Attorney Rob, pwede nga bang mapaalis nila Tale dahil nakakaabala? It's a nuisance, hindi ba? Meron ba silang karapatan na paalisin? Hindi po, wala po silang karapatang paalisin sapagkat unang-una, hindi sila ang may-ari ng kanilang tinitirahan. Doon lamang sila nagre-renta. Sa ilalim ng batas, yung owner ay may karapatang magpaalis. However, I will not suggest doon sa owner na papaalisin po ito by reason of the PWD sapagkat maaari pong makasuhan ng mga nagpaparenta, yung mga nagnenegosyo ng renta na kung saan ay pinaaalis nila o hindi nila tinatanggap yung tao dahil mayroong diferensya sa pag-iisip o anumang disabilidad. Maaari po silang managot ng kriminal sa ilalim ng Mental Health Act at pati na yung dun sa Magna Carta for Disabled Person. Kaya naman po, ayun po ang solusyon nga po natin dito ay sila ate talaga ang pinagmulan niyan dahil hindi naalagaan ng mga bata. Ano ho? Talagang kayo ho yan. Ngayon, magkakaroon na po ng gamutan tapos si ate, wala po tayong magagawa kundi sa batas, ate, no? Si Ate Tale, ay inuutusan tayo ng Estado na tayo ang maging mas malaking tao doon sa mga taong mas maliliit sa atin. Sapagkat tayo ang nakakaunawa, meron pong parusa sa batas. At para sa kanila naman, may assistance po na binibigay ang gobyerno para sa mga PWD. Maraming salamat. Ayan, okay. Thank you. Malinaw. Brother Jun, I'm sure nakikita mo sa pagbabalanse na kapwa sila may kakulangan, ano? Okay, kayo na ang magsabi. Aling Tali, alam ko po na talagang nauubos ang pasensya. Baka po hindi lang naunawaan ng iba yung sitwasyon nyo. Mauubos talaga ang pasensya. Iiwanan ko lang po sa inyo ang isang paalaala. Mas maganda pong hanapin natin ang larawan ng mukha ni Jesus sa pagkatao ng ibang tao. No? Baka makita natin doon sa mga nagsasuffer. Baka makita natin ang larawan ng Panginoon na naghahanap ng pangunawa
at pagmamahal, no? Baka po makatulong sa atin to para ma-lessen yung ating impatience, no? At kay Aling Emer, obvious po may pagkukulang tayo sa ating anak. Kailangan po doblehin pa natin ang atensyon natin kay Ramon. Ramon ang pangalan ng bata, no? Doblehin po natin dahil mas higit po niyang kailangan ang atensyon. Can you imagine? Napunta sa ibang lugar sa maraming pagkakataon, nakalampas sa atin. Ibig sabihin po may pagkukulang tayo. Pero salamat sa Diyos at may face-to-face harapan dahil mabibigyan po natin ng solusyon ang problema niyo kay Ramon. Tamang paraan at tamang gamutan. Thank you, Brother June. Okay, aalamin natin ang solusyon sa pagbabalik ng face-to-face harapan. Parang feeling ko, ngayong hapon uuwi ka na may washing machine galing kay Ate Corinne. Salamat. Ate Corinne! Ate Corinne! Hindi kayo nagkamali ng narinig, mga keharapan, dahil ang inyong Ate Corinne ay mamimigay ng washing machine. At hindi lang isa kundi dalawa ang handog naming regalo para sa dalawang lola. Hindi, wala ako naglalaba sa akin. Matagal ako nagbabalayong. Sinubukan kita. Matagal ako naglaba sa iyo, pero bakit ako ang gift sa ng kapitbahay ko? Si Lola Heidi ay inakusahan na kumuha ng pera mula sa damit na kanyang nilabhan at ang resulta hindi na siya binayaran ni Lola Corinne. Totoo naman eh. Araw ako nagsusunod. Di ba nagtatrabaho ka? Ba't mo nakikita? Naamoy ko kahit nasa malayo ako naamoy ko. Reklamo naman ni Lola Yoli ang kapitbahay na nagsusunog ng mga wire na nagdulot ng maitim at delikadong usok. Nangamoy at nangitim ang mga damit na sampay at naging perwisyo daw ito sa kanyang hanap buhay sa paglalaba. Tutulungan namin kayo, tumayo na kayong lahat dyan, magyakapan na tayong lahat. Sige na, magyakapan na tayo. Halika na. Halika na, oo. Ayan na, oo. Payagan mo na siya, ha? Ang pinag-uusapan dito ay kabuhayan. Kaya, ang gagawin ko, dahil meron akong kaibigan na may-ari ng appliance center, bibigyan ko kayo ng washing machine. Magkaiba man ang dahilan ng away ni na Lola Heidi at Lola Corinne, Yoli at Estela, sa bandang huli ay nagkaroon ng pagpapatawad sa isa't isa. Nabigyan ng linaw ang galit at bintang sa pagitan ng bawat panig. At para mas maging happy ang ating mga lolas, ay ako mismo ang nagdala ng mga pinangako kong washing machine. At kung natatandaan ninyo ang ating tulong sa dalawang nakatatanda na naglalabada pa para sa kanilang kabuhayan, para medyo mas mapaigi ang kanilang kabuhayan, mas marami ang kikitain at hindi mahihirapan, dalawang bagong washing machine! Yay! Ang ating isosorpresa sa dalawang lola dahil pag ang face-to-face harapan ng nangako, itutuloy ko. Bata pa lang po ako, mahilig na ako maglaba. Siyempre, hindi nagpapatalo ang inyong Ate Corinne. Nagkusot-kusot din ako ng mga labahan. Kasama sina Lola Heidi at Lola Yoli. So, ang sabi natin, tigilan na natin ang pagkukuskus para mas kumita tayo at hindi masyadong mahirapan. Eto na ang ating sorpresa sa dalawang lola! Hindi ba sinabi natin na para medyo mapaigi ang buhay, ang kailangan, washing machine! Hindi ay dadami na ang kita. Pag dumami na ang kita ninyo, manlilibre na kayo, ha? Pupuntahan ko kayo, magpakain kayo. Okay? Ang
Aaminin natin, hindi biro ang trabahong paglalaba, lalo na sa may mga edad na. Kaya mas mainam na pinaghahandaan ang pagtanda para hindi na mahirapang maghanap buhay pagdating ng panahon. Maraming salamat po, Ma'am Corina, sa binigay niyo sa aming washing machine. Marami po kami matatanggap na labada sa ngayon. Salamat po kay Corina Sansis Ruhas sa binigay sa akin na washing machine po. Pero don't worry mga kapatid, dahil hanggat meron ang inyong K-tulungan at K-kampi na si Ate Kuring na laging handang tumulong sa abot ng aming makakaya at hindi magsasawang maging referee sa anumang bangayan. So ano ang kasagutan dito? Talaga bang panghabang buhay na si Tale ay magbibingi-bingihan at hindi makakatulog, pati si Derek? O lilipat na lang ng bahay sina Emer? Baka pwede tayong magkita sa gitna. So ang ipinangako natin ngayon dito kay Tale at Derek habang ating pinagagamot si Ramon, kasi meron daw gamot yan para medyo huminahon. Hindi naman yung matulog buong araw, no? Bibigyan namin kayong lahat ng earplugs. Okay? Yung earplugs na bibili yan, hindi ganong kamahalan, para bawas na bawas yung ingay. At kayo ay makapagpapahinga. Tama? Tama po, tama po. Subukan mo na yun, ano? Opo, meron po mga nabibili ng mga bote na, tapos marami pong laman sa loob. Ayun, di ba? Kung malinis pa kayo, panghabang buhay na yon. Okay, so bibilan namin kayo ng ganon. Habang aalamin natin sa NCMH, ano ba talaga ang diagnosis ni Ramon at ano ang pang-araw-araw na niyang, habang buhay na niyang kailangang i-take yan maliban sa multivitamins. Ha? Okay? Kasi pagka libreng 3 buwan, kayo ay pipila, 3 buwan ulit. So, ibigay natin kay Ramon yan. Kasi responsibilidad nyo yun. Okay? Okay, at ikaw naman, Kel, bumalik ka na sa eskwelahan. Mag-aral ka na ulit. Pabayaan mo na muna sila. Yung mga nanay at tatay nyo, mga anak mo, yan ang dapat na nagsasakripisyo para sa iyo. Hindi yung apo mo. Kailangan makapag-aral yan, ha? Okay? Okay na ba? O magbati na kayo kasi gagawa na natin ang paraan ang kakaibang sitwasyong ito. O sige na, tumayo na kayo. O sana naman, ha? Ito naman ay talagang para sa kapakanan ni Ramon at ng mga tulad niya. Ang natutunan natin ngayong araw. Ano man ang kalagayan po natin sa buhay, tayo po ay pantay-pantay sa paningin ng langit at ng batas. Kung ano ang kakulangan sa buhay, dapat pinupunan ng batas. At sa pagkakataong ito, may mga karapatan ang mga may kakulangan sa pag-iisip. Imbis na tayo ay magbisit o magreklamo o manliit, tayo dapat ay tumutulong sa mga nangangailangan. Ito po ay bagong pagkakataon nating lahat na mamulat sa katotohanan ng buhay na tayong mga mas nakakaangat ang siyang dapat mamahagi ng biyaya ng di lang material, kundi biyaya ng pag-unawa, pagmamahal sa mga nagkukulang. Ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabutin, tama o mali. Galit, bati,
makakapagsustento ng ama ng 4 nilang anak. Hindi po totoo, ma'am. Ibibigay po ako. Kasi may kasunduan po. Natutupad mo ba? Noong una okay po, kaso nalulupo siya sa sugal. Talagang nagsascatter na. Ito pa, mayroong titira. Hindi niya na po nagagampanan yung mga ano niya sa anak. Isang buntis na nanay, hindi iniinda, pagod na pagod sa pamamasada ng tricycle araw-araw kahit 5 buwang nagdadalang tao. Sugarol daw kasi ang ama ng 4 na nilang anak. Harapin mo face